There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpapanagot sa driver ng sasakyang umararo sa kanyang batang anak, ang panawagan ng amang OFW sa una niyang paglalahad sa publiko. Emosyonal ding ikinuwento ng ama ng nasawing 4 na taong gulang na bata ang mga huling sandali bago ang malagim na insidente. Patuloy namang nagpapagaling ang 3 pang sugatan na pawang mga kaanak din ng bata at kasamang naghatid sa paliparan. Nakatutok live si Oscar Oida. Oscar. Yes, Mel, Emil, Vicky, nagsalita na nga sa kauna-unahang pagkakataon ang ama ng nasawing 4 na taong gulang na batang babae sa nangyaring trahedya sa NAIA Terminal 1 kahapon. At habang nakikipag-usap sa mga miyembro ng media, di nito napigilang maging emosyonal. Hindi ko po matanggap ang nangyari. Kaya po nag-ibabasa para po sa kanilang dalawa. Tapos gano'n po ang mangyayari. Hindi na naitago ng OFW na si Danmark Masongsong ang nag-uumapaw na kalungkutan nang humarap sa mga miyembro ng media kanina sa kauna-unahang pagkakataon. Anya, di pa rin niya matanggap ang sinapit ng kanyang 4 na taong gulang na anak na si Malia, isa sa mga napuruhan kahapon sa NAIA. Sa kuha ng CCTV, kita ang itim na SUV na nasa parking ng Terminal 1. Maya-maya, bigla itong bumararo sa mga tao. Pasok po ito sa airport, mga 15 minutes. So, 15 minutes lang po nawala sa paningin ko. Biglang nangyari po yun. May kumalapag po. Katot ko pa po kasama ko nun eh. Sinasat ko po siya. Hindi na po siya nagre-reply. Doon na po ako natakot, kaya po ako napatakbo. Tapos nung paglabas ko po, nakita ko po yung mga magulang ko, pati yung aking pamangkin. Pati yung aking asawa, nasa ambulansya. Yung pong anak ko, nahanap ko, wala. Hindi ko po makita. Pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po nila alam. Kasi hindi pa na po nila na-check. Pero pagtingin ko po doon sa ilalim ng sasakyan, yun, hindi ko na po nakita. Anya, balak pa naman sana niyang tapusin lang ang 2 taon at pumirmi na sa Pilipinas para sa kanyang mag-ina. Pero ngayon, wala na ang kanyang anak habang nasa ospital ang kanyang may bahay. Magne-negosyo na po sana kami. Pagbalik ko, sabi niya sa akin, Daddy, ikaw na mag-aatid sa school lang sa akin. Kasi hindi ko pa yan hindi ko pa naihatid sa school yan kasi lagi ako nasa ibang bansa. Kaya gusto niya, maranasan din yun. Maranasan yung daddy niya ihatid sa school. Kasi yung mga classmate niya, laging nandun ang daddy niya. Hanggang ngayon daw ay di pa rin alam ng kanyang asawa na wala na ang kanilang anak. Kasi mahina pa po siya eh. Baka po pag nakalaman niya, baka po lalo siyang baka ako na po mangyayari sa kanya. Nasugatan din anya sa insidente ang kanyang ina at isang pamangkin pero nasa maayos ng kondisyon. Ang tanging hiling lang daw ni Danmark sa ngayon ay hustisya. Sana daw ay mapanagot ang driver ng SUV sa nangyari. Samantala, nagsadya naman kanina dito ang mga kinatawan ng DMW at OWA para magbigay ng mga kinakailangang assistance sa pamilya ni Danmark. Nakaburol naman na sa barangay Abulalas sa Hagonoy, Bulacan ang 29 anyos na si Derek Faustino, ang isa pang nasawi sa nangyaring aksidente sa NAIA Terminal 1. Bagamat di muna nagpaunlak ng interview ang mga kaanak, piniyagan naman ang mga media na kumuha ng video sa burol. Agaw pansin itong si Blue na tila ayaw lumayo sa kabaong. Nung buhay pa si Faustino ay kasama niya ang aso hanggang sa pagtulog sa loob ng kwarto. Papunta sana ng Dubai si Faustino para sa isang business trip. Samantala, balik po dito sa Lipa, Batangas, nakausap natin ang mga kamag-anak ng biktima at hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa raw nila matiyak kung kailan mangyayari ang libing ni Malia. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. 300 bahay ang apektado ng sunog na sumiklab sa Quezon City. Mabilis na kumalat ang apoy na ikinasugat pa ng 3 residente. Nakatutok si Mark Salazar.
Mula sa himpapawid, makikita ang lawak at bilis ng pagkalat ng apoy sa informal settler community sa Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Matapos lang ang 15 minutos nang iulat ang sunog alas 12 ng tanghali, ay umabot agad sa 4th alarm ang sunog. Nasa 300 bahay ang apektado. Nalag po kami sa bahay. Nagulat na lang po kami, nagsisigawan na po na may sunog. Sobrang lakas na po. Yung tatay ko po, yung mga kapitbahay po namin, umakyat po sa bubong pero tinry po nila i-fire extinguisher pero wala na po talaga. Walang pagkakataong magsalba ng gamit ang maraming residente. Yung mga documents, lahat, wala na salba kahit sana yung mga documents lang wala talaga. Sobrang bilis na pangyayari. Bahay niyo dyan? Yan po. Oo, sa sunod dito. Wala na hong natira? Wala na po. Sino po ang kasama niyo nakatira doon? Dalawa lang kayo mag-asawa. Ako lang nakalabas dahil yung asawa ko nagtatrabaho. Wala siya dito. Wala kaming nasalba na gamit. Kahit mga alagang hayop na trap sa bilis ng pangyayari. Sa pagresponde ng mga bumbero, dagdag na peligro ang sunod-sunod na pagsabog ng mga LPG. Opo, lakas nga po. Nandoon na kami kanina. Oh. Lalakas, tumatalsik. Kala mo, bomba. 3 ang naitalang minor injuries. Nakahiwa po. Nalaglag po sa bubong. Anong ginagawa mo doon? Binabasa po yung mga kasi malapit na yung sa amin kaya inaagapan lang po namin. Nagkataon na nadulas. Kaya ayun, na-aksidente. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng apoy. Pero ang ilang residente may sinasabing pinagmulan at dahilan ng sunog. Opo, cellphone daw po, naiwan. Opo, nagcha-charge. Bago mag-alas 2 kaninang hapon, idiniklara ng fire under control ang sunog. Pasado alas 3 naman, tuluyan ang naapula ang sunog. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Habang buhay nang hindi isyuhan ng driver's license, ang bus driver na sangkot sa karambola sa ECTEX na ikinasawi ng 10 tao. Required na rin ang pagpapadrug test ng mga driver ng mga pampublikong sasakyan kada 3 buwan. Nakatutok si Joseph Moro. Binawi ng Land Transportation Office o LTO ang driver's license ng driver ng Pangasinan Solid North Bus na sumalpok sa 3 sasakyan sa ECTEX na ikinasawi ng 10 tao habang buhay na siyang hindi makakakuha ng lisensya. Kasunod yan na nung unay pagtanggi niya sa drug test. Hindi ka pwedeng hindi pumayag. Nakapatay ka ng 10 tao, hindi ka papayag magpa-drug test. Pwede ba yun? Pinadrug test pa rin naman siya at nagnegatibo naman. Pinapadrug test na rin ang mga driver at konduktor ng Pangasinan Solid North. At dahil suspendido lahat ng 200 bus ng kumpanya, binigyan ng special permit ng LTFRB ang 200 bus ng ibang bus company na panorte para saluhin ang mga pasahero lalo ngayong eleksyon. Sasampahan din ng reklamong sibil ang bus company para makasingil ng danyos bukod sa mga babayaran ng insurance ng bus company. The President told me, we must give these families justice. Mismong Transportation Department na ang nagsasabi pakiramdam ng publiko hindi na sila ligtas sa ating mga kalsada, bagay na pinasusolusyonan ng Pangulo sa departamento. Kaya iniuutos na ng DOTR ang mandatory drug test kada 3 buwan sa mga driver ng lahat ng mga pampublikong sasakyan kasama na ang mga motorsiklo. Magpaparandom drug test din sa mga bus at truck ngayong linggo. Even roadside to, para mga truck stop. Not only in terminals, pati sa mga truck and bus stops along the way. Iniutos ng Pangulo na pag-aralang gawing 4 na oras lamang ang biyahe ng mga bus driver mula 6 na agad na rin ipatutupad ng DOTR. Pinahihigpitan din ang pagsusuri sa mga pampublikong sasakyan, training at eksaminasyon ng mga driver. Gayon din ang pagbabatupad sa speed limiter law na naglilimita ng maximum na takbo ng mga pampublikong sasakyan, closed van, hauler or cargo trailer, shuttle service at mga truck. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iginit ng isang PR firm na inakusahang nagpapatakbo ng troll farm na bahagi ng bayad para sa isang event ang tseke na ipinakita sa Senado noong nakaraang linggo. Hindi anilang totoong may keyboard warrior sila para po sa Chinese Embassy.
Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagharap nito sa Senado, itinanggi ng Infinite Us Marketing Solutions na may trolled sila na nag-ooperate para sa Chinese Embassy. Hindi raw nila alam ang kontratang ipinakita ni Senador Francis Tolentino sa nakaraang pagdinig ng Senado, kung saan nakasaad na keyboard warriors ang serbisyong ibinibigay ng Infinite Us. I categorically deny the allegation that Infinite Us has engaged in any unlawful activity, including the spread of disinformation to influence this coming election. The supposed contract shown is not known to us, was never authorized by us. We are the PR company for Chinese Embassy. Ang 930,000 peso check naman na pinakita rin noong Biyernes, ibinayad sa kanila ng Chinese Embassy noong 2023, ayon sa Infinite Us, pero bayad para sa isang event. This check actually is for the follow-up balance for the event of June 8 in 2023. During that event, President Marcos and other cabinet joined. And since that in that event is quite strict, we also adding more holding rooms and also the COVID testing security, adding more security. So before the budget not enough, so that's why here has a follow-up balance. You purchased COVID-19 antigen kits. Ano to sa COVID-19 ito eh? Bumili kayo ng kits, bumili kayo ng face mask. That's requested by the President Office. Bumili kayo ng face shield. Teka muna, wala na COVID dun eh. June 9, 2023. Either you're lying. Naungkat din ang madalas na biyahe ng staff ng Infinite Us papuntang China. Sabi ni Tolentino, pwedeng kasuhan ng espionage at treason ang mga opisyal ng Infinite Us. Collaborating with a foreign government to put down our system. It is a highest form of betrayal to one's flag. Inimbitahan sa pagdinig ang Chinese Embassy pero hindi sila dumalo. Samantala, kaugnay ng hiwalay na issue ng kung may ilang kandidatong tumatanggap ng kahit anong tulong mula sa ibang bansa, ayon sa COMELEC, pwede silang i-disqualify. Kahit na proklama na sila, may pending case sa amin. Number one, we can suspend the proclamation. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Kabilang ang mga gagamitin sa St. Peter's Basilica at sa Sistine Chapel sa mga inahahanda na sa Vatican City ngayong 2 araw na lang bago ang Papal Conclave. Ang mga proseso at ritual para sa sikretong pagpili ng susunod na Santo Papa sa pagtutok ni Maki Pulido. Ikinabit na ang pulang kurtina sa central balcony ng St. Peter's Basilica sa Vatican City, kung saan unang masusulyapan ng buong mundo ang mapipiling bagong Santo Papa. Nakakabit na rin ang chimney kung saan lalabas ang usok na hudyat kung meron ng napiling bagong Santo Papa. Batay sa Universi Dominici Gregis o Apostolic Constitution, magsisimula ang unang araw ng conclave sa Miyerkules sa isang misa. Mula sa St. Peter's Basilica, tutungo na mga cardinal electors sa Pauline Chapel para sa quiet reflection bago magpuprosesyon patungong Sistine Chapel. Doon manunumpa ang mga cardinal elector. Hindi sila magpapadala sa external pressures at susunod sila sa mga alituntunin ng Universi Dominici Gregis. At isasara na ang Sistine Chapel. Yung Master of Ceremonies ay magsasabi ng extra omnes. At yun ay Latin na ang ibig sabihin ay labas ang lahat. So, lahat ng hindi kardinal ay lalabas. Ang mga cardinal electors bibigyan ng 2 hanggang 3 balota. Pagkaboto, isa-isang lalapit ang mga kardinal sa mesa sa harap ng altar kung saan naroon ang isang receptacle na may nakatakip na pinggan. Magsusumpa siya. Sasabihin niya, saksi ko ang ating Panginoong Jesucristo na itong isinulat ko rito, ilalagay niya yung balota sa pinggan, tapos ihuhulog niya
yung balota papasok ng kalis. May tinatawag na scrutineer na silang titingin sa balota at revisor na bibilang ng balota. Kukunin ng isang scrutineer at inonote niya quietly, tapos itatali niya sa sarili niyang papel. Papasa niya doon sa pangatlong scrutineer. Pag nakita na ng pangatlong scrutineer, siya ang magsasabi, i-announce niya sino yung nakasulat sa balota at itatali rin niya. Ang mga balota isa-isang itatahi para pagsasama-samahin at bubutasin sa salitang eligo o I choose. Sasamahan ng kemikal sa kasusunugin. Puti ang usok kung may napili na, itim kung wala pa. Para mahalal, kailangan ang 2/3 na boto. Sakaling may napili na, tatanungin ang napiling sunod na Santo Papa kung tinatanggap niya ang pagkakahalal sa kanya at kung ano ang magiging bagong pangalan niya. Sa moment na nasagot niya na yung dalawang tanong na yun, may Santo Papa na tayo. Ang senior cardinal deacon pupunta na sa balcony para i-announce ang Habemus Papam o We Have a Pope. Habemus Papam. Ang bagong halal naman na Santo Papa dadalhin sa maliit na sacristy sa tabi ng altar ng Sistine Chapel para magpalit sa puting office attire ng Santo Papa. Nakahanda na raw doon ang 3 sizes na pagpipilian ng Santo Papa. May bansag ang kwartong ito na Room of Tears. Hindi natin alam kung talagang umiiyak siya doon. Pero I can imagine na baka umiiyak talaga, nakakaiyak doon kasi finally, at that moment, it became real to him, the daunting ministry of the Pope. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Saktong 1 linggo bagong eleksyon 2025, nanawagan ng COMELEC na huwag paniwalaan ang mga nagsasabing hindi tuloy ang eleksyon. Walang urungan yan ayon sa COMELEC at puspusan pa nga ang deployment ng mga gamit para sa eleksyon. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kinailangan pang isakay sa bangkang ilang automated counting machine na gagamitin sa ilang probinsya tulad sa Dagupan, Pangasinan. Sinimulan rin ang final testing and sealing ng mga automated counting machine na ayon sa COMELEC ay wala namang problema. Patuloy ang pagdadala ng COMELEC sa mga balota at sa iba pang gagamitin sa eleksyon sa iba't ibang panig ng bansa. On schedule daw po sila at wala nang nakikita ang COMELEC na hadlang sa pagsasagawa ng eleksyon sa Mayo 12. Nanawagan naman po ang COMELEC sa publiko na huwag maniwala sa mga ipinapakalat na maling impormasyon. Ang tinutukoy ng COMELEC, ang pagkalat sa social media ng umunoy na bago ang petsa ng eleksyon dahil sa sobrang init ng panahon at kailangan umano ng national ID para makaboto. Ang efforts ng mga nagmi-misinform or disinform ay pababain ang bilang ng mga botante na boboto. Lahat makakaboto kahit wala kang dalang ID. Basta ang pangalan mo nasa listahan, kung talaga namang may madadala tayong ID, makikidala nyo na rin. Kasi po baka biglang may mag-challenge. Hanggang May 10 na lang ang kampanya ng local at national candidates. Bawal na ang anumang uri ng ayuda mula noong May 2 hanggang May 12 maliban sa burial at medical assistance. Inanunsyo naman ng COMELEC na nitong April 30, naglabas na ng certification ang Technical Evaluation Committee para sa Automated Election System na requirement ng batas para matiyak na mapagkakatiwalaan ang sistemang gagamitin sa eleksyon. Nakabase ito sa rekomendasyon ng ProVNV, isang international certification entity. The AES, kasama po ang transmission, kasama po ang fast track, kasama po ang OBCS, yung pong internet voting, can operate properly, securely, and accurately. Naghain naman ng petition for disqualification ang COMELEC Task Force SAFE laban kay Alston Kevin Anarna, kandidato sa pagka-mayor ng Silang Cavite. Matatandaang naisyuhan ng show cause order ng COMELEC si Anarna dahil sa payag niya sa kampanya noong Marso na bibigyan ng asawa ang mga solo parents sa pamamagitan ng raffle. Humingi na ng paumanhin si Anarna sa pahayag na ito. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Inilabas ng Pulse Asia ang resulta ng kanilang Senatorial Preferences Survey na ginawa nitong Abril. Nakatutok si Tina Panganiban Perez.
Sa April 2025 Pulso ng Bayan Pre-Electoral National Survey ng Pulse Asia, 14 na kandidato ang may statistical chance na manalong senador sa eleksyon 2025. Ito ay sina Senador Bongo, Congressman Erwin Tulfo, dating Senate President Tito Soto, Senators Bato de la Rosa at Bong Revilla, dating Senador Ping Lacson, Ben Tulfo, Senator Lito Lapid, Makati Mayor Abby Binay, Senator Pia Cayetano, Willie Revillame, Congresswoman Camille Villar, at mga dating Senador Manny Pacquiao at Bam Aquino. Isinagawa ang survey noong April 20 hanggang 24, 2025 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 representative adults at 18 pataas. Mayroong plus-minus 2% na error margin ng survey at confidence level na 95%. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Dahil lumubog na ang dapat ay tatargeting barko, kinansila ang live fire exercise sa Zambales na bahagi ng Balikatan 2025 ngayong araw. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, lumubog ang Maritime Strike Target Vessel na BRP Miguel Malvar pasado alas 7 ng umaga kanina, 30 nautical miles kanluran ng San Antonio, Zambales. Pinasukan daw ng tubig ang BRP Malvar dahil sobrang alon ng dagat. Inabot ng mahigit 2 oras bago ito tuluyang lumubog. Walang kargang langis ang barko dahil sumailalim ito sa environmental cleaning bago dinala sa San Antonio, Zambales. Wala rin daw nakasakay sa BRP Malvar nang mangyari ang insidente. Pag-aaralan pa raw ng AFP kung mas makabubuting hatakin o hayaan na lang doon ang barko. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Busy working while getting fit? Si Barbie Fortesa. Bukod sa pagiging active sa bagong hobby na running, abala rin siya sa taping ng upcoming series na Beauty Empire. Na-starstruck pa siya sa sinong co-star? Makichika kay Nelson Carlos. Sa kanyang self-love era, focused si Barbie Fortesa sa kanyang newfound love for running. Ibang high kasi ang naibibigay sa kanya ng pagtakbo. At i-share niya ang ilang tips na natutunan niya along the way. Stretching, and then I make sure na nakakain ako kahit bread. Kasi syempre, para hindi tayo manghina sa pagtakbo. Cool down, very important. Stretching din. So, warm up bago tumakbo and then cool down after tumakbo para hindi mag-cramps at hindi maano yung muscles natin sa legs. Sa May 11 naman, lalahok sa fun run para sa Mobile Fund si Barbie, Dingdong Dantes, Christopher Martin at marami pang iba. Kasama siyempre ang kaibigan niyang si Alden Richards na board member ng Mobile Fund. For Alden Richards, congratulations sa iyong event. Yes, I will definitely be there. And so far, sa ngayon, ang pinakamalayo ko pa lang na natatakbo ay 11K. Sa taping ng kanyang upcoming GMA Network Creation Studios at View Philippines series na Beauty Empire, hindi lang energy levels ni Barbie ang tumataas. I'm very, very excited to work with Miss Rufa Gutierrez. Super, super excited to work with her. Lagi akong nasa starstruck sa kanya pag nakikita ko siya sa standby area kasi ang ganda niya lang. Ang ganda-ganda niya lang and napaka-graceful niya. Sabay ang glam and grind during taping, lalo na kapag kasama niya sa set ang kanyang kaibigang si Kailin Alcantara. Si Kailin, naka-eksena ko na siya, nagka-eksena na kaming dalawa, and ang masasabi ko lang, it's such a treat working with that woman. Grabe. Di kami nauubusan ng chika at ng kape. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinampahan na ng mga reklamo ang driver ng SUV na nang araro sa NAIA Terminal 1 kahapon. Iniimbestigahan na rin ang mga harang o bollard na bigong mapigilan ang pag-arangkada ng SUV dahilan upang dalawa ang masawi. Nakatutok si Rafi Tima. Sumalang na sa electronic inquest ang driver ng SUV na nang araro sa departure area ng NAIA Terminal 1 kahapon ng umaga.
Sinampahan siya ng reklamang reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide, multiple physical injuries, and damage to property. Yung public attorney's office po ang nag-assist sa kanya, sir. Hihintayin pa lang natin kung ano yung magiging result ng resolution ng Pasay Prosecutor's Office. Hindi na nagbigay ng bagong paliwanag ang driver na dinalaw ng kanyang asawa kahapon, maliban sa paulit-ulit na pagsabing hindi raw niya sinasadya ang pangyayari. May iniinda rin daw ngayon ang driver. Yung suspect is sinasabi niya na masakit ang kanyang ulo, sir. Isa sa ilalim din ng mga investigador sa masusing pagsusuri ang sasakyan ng suspect. Sa pinangyarihan ng insidente naman sa NAIA Terminal 1, na ibalik na ang bagong bollard na nasira ng rumagasang SUV. Ayon sa isang road safety expert, base sa mga video at litrato, wala sa standard ang steel bollard na dapat ay pumigil sa sasakyan na magdire-diretso sa entrada ng paliparan. Substandard talaga. Kita ko, tinuro ang Secretary Vince Dizon. Parang kinabit lang igan eh. Hindi siya yung bollard na... Hindi siya embedded. Dapat 300 mm ang pag-embed ng bollard na kayang titigil sa impact. Isa raw ito sa paiimbestigahan ng Department of Transportation. Posible nilang papalitan ng mga ito sa bagong pamunuan ng NAIA. Maging ang suot at tsinelas ng driver, magiging sentro rin ng investigasyon. Nakatsinelas yung driver eh. Kahapon eh. Nung kinausap ko eh. May rason bakit pinagbabawal na nakatsinelas eh. Di ba? Pwedeng dumugas, pwedeng maipit, pwedeng ang... Di ba? Pero kapalit ng buhay eh. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, matapos magpaulan buong weekend sa ilang bahagi ng bansa, tuloy-tuloy ang paglayo ng low pressure area. Ayon po sa Pag-asa, kung hindi ito mag-dissipate o malulusaw, posibleng lumabas na yan ng tuluyan sa Philippine Area of Responsibility. Pero habang papalayo, maaari pa rin makaka-apekto sa ilang lugar yung trough o yung extension ng LPA kasabay ng mainit na easterlies. Bukas, mahigit 30 lugar ang makakaranas ng danger level na heat index. Pinakamataas ang 45 degrees Celsius. Aabot naman sa 43 degrees Celsius sa Metro Manila. Kahit maalinsangan, posible pa rin umulan base sa datos ng Metro Weather sa umaga. May tsansa pa rin ang ulan sa Ilocos Region at eastern section ng Mimaropa. Magtutuloy-tuloyan sa hapon, pero mas maraming lugar na ang uulanin. Malaking bahagi ng bansa ang maaaring makaranas ng malalakas na ulan dahil sa thunderstorms, kaya maging alerto. Sa Metro Manila, mataas din ang tsansa ng ulan sa hapon o gabi. Samantala, sa pinakabagong datos ng Pag-asa, may isa pang bagong LPA na maaaring mabuo sa loob ng PAR sa loob ng linggong ito. Sabay-sabay natin niyang tututukan sa mga susunod na araw. Nahuli ang pang-hold up ng 2 armadong suspect sa isang kainan sa Makati City. Pero ilang saglit lang, bumalik yung isa at isinaole ang mga tinangay nilang cellphone. Nakatutok si Mariz Umali. Alas 6:35 kagabi, nang pasukin ng 2 naka-helmet at armado ng baril ang isang Japanese restaurant sa Arnaiz Avenue, Makati. Ang gamit ng mga kumakain na customer pinagkukuha ng 2 nakabihis rider. Ang lalaking nakaitim na jacket may isinuksok sa kanyang bulsa. Ayon sa pulisya, wallet ito ng isang Hapon na may lamang 25,000 pesos. Ang isa namang nakauniforme ng isang motor taxi, makikitang tinutukan ng baril ang ulo ng isa sa mga customer. Kinuha niya ang mga cellphone ng mga customer habang tila may tinitignan. Inisa-isa nilang tinignan yung cellphones, ma'am. Not actually may titignan. Mahigit 1.5 minuto lang at umalis na ang mga nang-hold up. Pero wala pang 1 minuto, bumalik ang naka-uniforming pang motor taxi at ibinalik ang mga ninakaw na cellphone. Bagay na ipinagtaka ng mga investigador. The demeanor of the suspect is quite unusual, ma'am. Why? Because considering all those items already taken by them, but the thing is they return to those owners. The normal robbery usually nangyayari, ma'am. Wala kang ititira. Kukunin mo lahat, ma'am, given the chance. And nandun na, ma'am, yung chance para pwede mong makuha supposedly yung mga gamit. Pero hindi siya common. Maliban sa 25,000 na kinuha sa Hapon, ay wala na raw ibang ninakaw ang mga suspect. Wala ring nasaktan. Bagaman pumirma na ng affidavit ang biktimang Hapon na hindi magsasampa ng kaso, hindi pa rin ito bibitawan ng mga pulis. Itutuloy po natin ito para mas malaman natin kung ano ang tunay na motibo, naging motibo po
ng dalawang motor riding suspect na naiulat. Hawak na ng pulisya ang testimonya ng mga tauhan ng kainan at ng hapon na ninakawan na ayon sa pulisya ay magpapatibay sa ikakaso sa mga suspect. At large pa ang dalawang suspect pero may mga persons of interest na raw na tinitignan ng Makati Police sa insidente at sasampahan daw sila ng mga reklamong robbery at paglabag sa Omnibus Election Code in relation to RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tayo lang natin ma-preempt or ma-compromise ang ating investigation, ma'am. But we will assure you, ma'am, that the Makati CPS is on top of it. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Matagumpay nang naitaboy ang namataang Chinese research vessel sa Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ ayon sa Philippine Coast Guard. Noong May 1 pa namataang pumasok sa EEZ ng bansa ang research vessel malapit sa Burgos, Ilocos Norte. At para ma-monitor, dineploy ng Philippine Coast Guard o PCG ang BRP Teresa Magbanwa at isang aircraft. Ni-radio challenge na rin nila ang namataang Chinese vessel. Sa gitna ng operasyon ay namataan din ng PCG ang isang submersible vessel patungo sa Chinese vessel. Kabilang din dyan ang isang rigid hull inflatable boat. Saktong isang linggo na lang bago ang eleksyon 2025, patuloy sa paglalatag ng kani-kanilang plataforma ang mga kandidato sa pagkasenador. Nakatutok si Salima Refran. Pagpapalakas ng edukasyon ang binigyan diin ni Bam Aquino sa Sulu. Libreng maintenance medicine sa senior citizens ang isinulong ni Mayor Abby Binay. Sa Quezon City nangampanya si Attorney Jimmy Bondoc. Kasama si Senator Bato de la Rosa na nais puksain ng droga at kriminalidad sa bansa. Si Senator Bongo, prioridad ang programang pangkabuhayan at pangkalusugan. Si Attorney J.V. Hinlo, binigyan diin ang halaga ng industrialisasyon. Ibinahagi ni Attorney Raul Lambino ang karanasan bilang isang abogado. Libreng bill sa kuryente kung 2,000 piso pababa ang nais si Congressman Rodante Marcoleta. Pagtataguyod ng healthcare system sa Pilipinas ang advokasya ni Dr. Marites Mata. Si Attorney Vic Rodriguez gustong sugpuin ang korupsyon sa pamahalaan. Kapayapaan ng bansa ang isa sa prioridad ni Philip Salvador. Sa Tawi-Tawi, binida ni Senator Bong Revilla ang mga batas na kanyang nagawa. Naroon din si Manny Pacquiao na sinabing tututukan ang programa niyang libreng pabahay. Dedikasyon sa serbisyo bilang isang public servant ang binigyang diin ni Congressman Bonifacio Busita. Suporta sa lokal na programang pangkalusugan ang inilatag ni Senator Pia Cayetano. Magna Carta para sa barangay officials ang isinulong ni Attorney Angelo de Alban. Electoral reform ang nais ni Mark Gamboa. Kapakanan ng mga mangingisda sa West Philippine Sea ang idiniin ni Senator Lito Lapid. Pagprotekta sa integridad ng eleksyon ang idiniin ni Ariel Quirubin. Nais si Danilo Ramos na mapababa ang presyo ng bigas. Nasa Grand Rally sa Laguna si Willie Revillame. Ibinida ni Senator Francis Tolentino ang pabahay para sa Taal victims. Nangako si Congresswoman Camille Villar na tutulong sa paghahatid ng basic services. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Naku, na-trap sa ref ng isang tindahan ang isang 3 taong gulang na lalaki sa Rizal Province. Sa kuha ng CCTV, makikitang naglilinis ang tindahan ng lolo ng bata. Kabilang sa nililinis ang ref na inalis sa pagkakasaksak para naman ma-defrost. Nasa likod ng lolo naman ang bata. Pero nang umalis ang lolo, lumapit na ang bata sa ref. Pumasok at saka isinara ang pinto ng ref. Lang sa nariring hinanap ng lolo't lola ang bata hanggang sa may marinig na iyak mula sa ref. Nang buksan doon nila, nakita ang apong umiiyak. Maayos naman ang lagay ng bata at naglaro agad pagkatapos, ipinost ang video ng kanyang pamilya para magsilbi rin nilang aral sa iba.
Eksklusibong nakapanayam ng GMA Integrated News sa naghain ng reklamong physical injuries at grave threats laban kay Congressman Paulo Duterte. Kinumpirma rin niyang ang kumakalat na videos online ang mismong insidenteng nasa kanyang reklamo. Narito ang aking pagtutok. Sa kuha ng CCTV na kumakalat sa social media, makikita ang isang lalaking nakapolo shirt na dinuduro ang isang lalaking nakasombrero. Ang lalaking nakapolo, itinaas pa ang kamay ng may hawak na kutsilyo. Eksklusibong nakausap ng GMA Integrated News ang lalaking nakasombrero sa video na si Criston John Patria Sean. Ayon sa kanya, si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang nasa video. Sinampahan niya ito ng mga reklamong physical injuries at grave threats. Sa kumakalat na video, ilang beses hinedbat si Sean. Sinuntok din ito sa tagiliran habang may hawak na kutsilyo ang nanununtok. Ang video isinumite ni Sean sa Department of Justice pero hindi raw siya ang nagpapakalat ng video sa social media. Nasa kustodiya ngayon ng PNP si Sean. Dami yung nag-ano sa akin sa Facebook. Gusto ko lang i-clear sa na yung video, hindi yun siya planted or AI. Aminadong bugaw si Sean na taga Davao City rin. February 22. Kinontak daw siya ng isang regular na kliyente na kaibigan umano ni Congressman Duterte. Sabi niya, chat yun siya, boss. Sabi niya, Sean, dala ka ng babae. Yung mga okay, tapos hindi maarte kasi pupunta si boss. Gabi noong February 22, dinala daw niya ang 5 babae sa bahay ng kaibigan ni Duterte. Doon daw niya nakita ang kongresista. Lumipat sila kasama ang mga babae sa isang bar pasado 1:00 ng madaling araw ng February 23. Sabi ni Sean, nag-iba ang timpla ni Duterte nang malamang hindi lahat ng kanyang mga kasama ay nabigyan ng babae. Mas nainis-an niya ang kongresista nang nagka-issue sa bayad. Dito raw siya kinumpronta ni Duterte. Ano man, Sean, pinapirahan mo ba ako? Yun, then, yun, paulit-ulit lang niya sinasabi yun. Isang saksak niya, naanuhan ko, yung tawag ngayon, boss, yung then nag-attempt na naman siya ng isa, then tumakbo na may CCTV sa taas. Kaya yun, pina-off niya. Kaya yung clip na yun, medyo short lang. Kasi putol na yung video pinakat niya. Natagalan daw si Sean na lumutang dahil kumakalap siya ng ebidensya at natiyempo lang na malapit na ang eleksyon. Yung kalaban ko kasi medyo mahirap kaya pinag-isipan ko talaga na mabuti. Wala nakikipag-usap sa'yo na kasuhan mo? Wala. Idadrop ko yung kaso mong child trafficking? Wala. Medyo na-trauma ba din, stress, naghalo-halo na talaga ba. Wala kong natutulak sa'yo? Wala naman po. Ikaw lang ito? Ako lang po to. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Congressman Duterte. Pero nauna na niyang sinabi nitong weekend na ino-authenticate pa ng kanyang mga abogado ang kumakalat na video. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Imbes na sisihin ng Pangulo, hinimok ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na sagutin ng kanilang pamilya ang reklamong pananakit na inihain kay Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Kung inamin naman po ni Congressman Pulong Duterte, ayon sa kanyang pag-interview, hindi niya tinanggi ang video. Papaano ipapahid ng Vice Presidente ang ginawang ito ng kanyang kapatid sa Pangulo at sa administrasyon? Hindi ba dapat sagutin na lamang nila kung ano ang complaint? Tugon po yan ng palasyo sa pahayag ng bise na pamumulitika at paninira ng administrasyon ang reklamo sa kapatid. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, inamin na nga mismo ni Congressman Duterte sa isang interview ang insidente. Naharap ito sa mga reklamong physical injuries at grave threat na inihain ng negosyanteng si Criston John Patria sa Department of Justice. Dinoble sa 10 milyong piso ang pabuya para sa mga kapagturo sa isa sa pangunahing suspect sa pagdukot at pagpatay sa negosyanteng si Anson Tan at kanyang driver. Ayon sa Philippine National Police, itinaas ang reward money para sa mabilis na ika-aaresto ng Chinese na si Wenli Gong o mas kilala bilang si alias Kelly Tan Lim. Ayon sa PNP, si alias Kelly ang nanguna sa paglipat ng ransom money na ibinayad ng pamilya. Nag-issue na rin ang PNP ng Interpol Red Notice laban sa kanya.
Sa isa namang pahayag, sinabi ni Elizabeth Tan, asawa ni Anson Tan, na hindi nila idinadawit sa krimen ang kanyang stepson na si Alvin Ke. Pero naniniwala silang dapat pa rin daw itong magsumite ng counter affidavit at kanyang mga testigo. Ito raw ay upang maipaliwanag ni Alvin Ke ang kanyang panig. Matatanda ang kasama si Alvin Ke sa mga pinaiimbestigahan ng PNP nang magbigay ito ng referral letter sa Department of Justice kaugnay ng kaso. Pero kalaunan ay iniatras din ito. Gayunpaman, tinukoy ng byuda ng pinaslang na negosyante na batay umano sa rules ng DOJ, hindi maaaring basta na lamang bawiin ng PNP ang kaso sa isang suspect kung hindi pa ito nakakapagsumite ng counter affidavit. Ayon naman sa PNP, isinama lang daw nila sa investigasyon si Alvin Ke dahil pinangalanan siya ng isa sa pangunahing suspect. Pero lumabas naman nila na wala talaga itong kinalaman sa krimen. In need of a well-deserved vacay, si Sanya Lopez kasunod ng iba-ibang projects. Kabilang dyan ang samahan ng mga makasalanan na sinaportahan din ng kapatid na si Jack Roberto. Ang pinaplanong reward ni Sanya for her hard work, alamin sa chika ni Nelson Canlas. Katatapos lang ng halos isang buwan na trabaho ni Sanya Lopez sa Japan. At ngayong May, fully booked pa rin ang kanyang schedule. Kaya naghahanap daw siya ng chance na humingat mag-unwind ngayong tag-init. Baka mag-Bali ako, baka mag-beach. Parang sabik na sabik ako sa dagat. Kasi after ng sangre, diretso ako sa kabilang trabaho ulit. So, ano naman, which is blessing, excited ako and happy ako lagi. Pero iba pa rin yung feeling na binibigyan mo rin ng, syempre minsan ng relaxation yung sarili mo para ready ka mag-work sa susunod. Habang nagpa-plan ng beach trip, patuloy ang pag-ariba sa sinihan ng samahan ng mga makasalanan. Malaki ang pasasalamat ni Sanya at almost 3 weeks na simula ng ipalabas, may mga nanonood pa rin. Mix yung emotion nila, naging masaya sila, nagkaroon sila ng realization. So yun yung gusto namin syempreng ma-receive na komento ng ibang tao syempre after mapanood yung pelikula. Sa special screening nitong Sabado, special guest ni Sanya ang kuyang si Jack Roberto. I heard good feedback sa pelikula nila, tsaka nakita ko yung teaser na curious din ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.